Kasi nandito na rin ako. Yeah. Pero attorney yan siguro isa sa mga dapat asikasuhin ng gobyerno ngayon eh. Lumalala. Lumalala kasi ang dami yung problema. Actually, yung kanina tinatakal ko din tungkol sa impeachment pero nakakatuwa naman yung balita nyo. Good news yan. Hindi na matutuloy. Yun nga ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang daming problema yung impeachment pang aatupagin ninyo. So take note, yung mga tagahanga na mga naghain ng impeachment, alam nyo na. Ayan. Kasi si dating Senador De Lima, di ba? Abot hanggang langit ang pasasalamat niya kay Pangulong Marcos nung na-acquit siya. Na hindi ko naman malaman kung bakit kasi separate naman ng judiciary sa executive. Parang sinabi na rin niya na may kinalaman si Pangulong Marcos sa pag-acquit niya. Ito naman yung tirada ng ali, no? Okay. Anyway, alam mo, nagtataka ako, nagagalit ngayon si Barbers, di ba? Galit na galit. Hindi lang nag-press con, nag-privilege speech pa laban sa mga vloggers daw. Palagay ko nasasaktan na sila sa mga batikos. Ayun. Oo. Ngayon, mga troll, nagagalit sila na sila'y binabatikos, pinapaimbestigahan nila sa NBI. Opo. Alam nyo po, mga kagalang-galang na mga miyembro at chair ng Quadcom, at kung nagagalit po ang taong bayan, wala pong may kasalanan yan, kundi kayo. Alam nyo kung bakit? Sapagkat kayo po ay kung ano-anong pinagagagawa nyo nambabastos kayo ng witness. Nambubuli kayo. Sinisigawan nyo ang mga tao roon. Pinapahiya ninyo. Plus, inaabuso nyo yung contempt powers nyo. Ang ginawa nyo kay Atty. Lopez, kay Atty. Roque. Di ba? Puro kabastusan kayo Ngayon, kung nagkakaroon ng backlash ang taong bayan, ay sapagkat nakikita yung kabulastugang ginagawa nyo. Walang pwedeng sisihin dyan kundi kayo. Ngayon, kung tinitira kayo sa social media, kasalanan nyo yan. Kamoting kahoy kayo may unahan mo pa ito nyo Alam nyo, may PR yung mga yan kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi sinabi kong hindi ko ibubuking, Opo. Pero nakatrabaho ko itong PR lang ito, babae. Dating girlfriend ng isang politiko rin. Okay. Tumawag sa akin. Sabi niya, attorney, sino bang gumagawa nitong PR ninyo? Sa'yo daw? Hindi, yung PR, yung mga sa social media lumalabas laban sa Quadcom. Early on pa to Okay po. Nung katatapos ko lang humarap nung kay Cassie Leong, nung pinipigil nila akong kausapin yung kliyente ko. Kita yung kagaguhan yan, di ba? Pipigilin mo yung abogado. Kakala nila hindi napapansin yan Kakala nila bida sila pag ginagawa nila. Kakala nila nagpapalakpakan yung mga tao. Nabibwisit sa inyo. Sabi niya, sino bang gumagawa ng PR nyo? Bakit? Ang dami laban sa amin. Baka may troll farm yung mga pogo. Sabi ko, sige, alang-alang sa'yo, I will find out. So, nagtawag ako, meron ba tayong mga ganyan? Sabi ko sa di wala daw. Sabi niya, paano kami mag-troll farm yung pogo? Yung pinagsasabi nilang funded by pogo. Wala nang pogo Kahit yung pogo ni Remulla sa Cavite, wala na, di ba? Dirat na sa dyaryo Sinarhan na. As of November 30. Sabi niya, paano kami magpupondo? Wala nang pogo. Sabi ko sa kanya, alam mo, walang nagpopondo. Bakit ang dami? Sapagkat galit sa inyo ang tao. Kahit anong PR mo dyan, sabi ko sa kanya, kahit anong galing mo, magaling kang PR, mangangamote kayo sa hearts and minds of the people kasi mali yung ginagawa ninyo. Alam niya yung promo, parang produkto yan, yung Quadcom parang produkto. Dapat maganda na antimano ang inyong produkto. Katanggap-tanggap na sa taong bayan. Kahit anong promote mo, kung yan ay hindi katanggap-tanggap sa bayan, hindi yan bibilhin. Kumbaga, they will not buy it. Hindi nila paniniwalaan. Example, ang produkto ko, ice cream, chocolate, masarap. Konting promotion lang yan, pwede na yan. Yes. Yung mga taong bayan na magsasabi, uy, masarap ito, chocolate ice cream. Hindi pwede.
At yung tao, sino ba namang ayaw ng chocolate? Meron man tao hindi mahilig sa chocolate? Wala akong kilala actually. Yeah. Oo, lalo na ice cream. Di ba may kanta pa nga sa Sesame Street yung everyone likes ice cream. Yes, indeed we do. Everyone likes ice cream. I do you? Oh, Di ba? yeah. Search the whole world over. Search the oceans far. But everyone likes ice cream no matter who they are. Oh, di ba? Di ba si attorney batibot talaga? Sesame Street. Sesame Oo, Street, wala pang yeah. patibot nung... Wala pa. Later Hindi, part. sasabihin ko bata ako kasi hindi ko Opo. masabi talaga nung maliit pa ako eh. Opo. Oo, kasi inaccurate eh. Fake news. Maliit pa ako eh. Anyway. Kung ang Hindi na. produkto ko ay ipis juice. Ay, opo. Di ba? O katas ng alupihan. Promote ko yan, gagastos ako kahit 1 bilyon ang gastusin ko. Oy, ipis juice, masarap Sus, ito. Mariosep. Inom yan. Sa pangalan pa lang eh, Oo. talo na. Katas ng ipis. Oh my God. Ngayon, kahit sabihin mo, this is special sauce. Pag nakita ingredients, ipis. Sinong kakain o alupihan o, di ba, ulalo. Anak ko, naman kayo. Kaya yung kwan, di ba, nagtataka sila? Yung infant food na wala bigla, walang bumili. Paano ang pangalan? Milupa. Yun, pangalan lang yun, ha? May lupa. Milupa, di ba alam mo yun? Yung infant food yun eh. Ang treatment niya, Milupa. M-I-L-U-P-A. Milupa. Naisip ng mga tao, naku, wag yan, may lupa yan. Milupa. Bipakain ko sa anak ko. Nawala yun, nalugi. So, kailangan pala maganda yung choice mo ng title. Hindi lang title, maganda Quadcom. Bago ang produkto mo, si Abante, si Fernandez, si Barbers, si Paduano, si Luistro, si Adyong, si tingin ko yung buhok na nakangiwi. Yung nagkasama ni Delima nag-file. Ang tawag doon sila, magkasama sila ni Delima at saka yung paring adik, nget power pa ang tawag doon. At saka nagagalit si Barber, sila tawag daw yung mga miyembro na pangit. Hindi po yon ay paninira. Nagsasabi lamang po kami ng totoo. Ano gusto nyo sabihin namin? Maganda si Luistro. Di sinungaling kami. Pating na. Katotohanan sinasabi, magagalit ka. Maghihira ka naman. Ano sabihin kong pogi si Abante, sinungaling ako. Pero attorney medyo mileage na naman ginagawa mo. Libre Bakit? na naman sila. Ayan, hindi, kailangan i-discuss Hindi, sila. i-discuss mo talaga eh. Kaya, parang Robert, Barbers, hindi pwedeng hindi kayo i-discuss. Ngayon, Ayan. huwag mong tatakutin na papaimbestiga mo sa NBI. Hindi pwede yun. You're sending a chilling effect na hindi na babatay sa ating saligang batas. Kung may violation, again, parang sinasabi ni Pangulong Duterte, if you have the evidence, then file it in court. Kung tingin nyo may libel, cyber libel, o whatever ang krimen, file it in court, pero wag yung tinatakot nyo, hindi po maganda ang epekto Nananakot kayo, nambubuli kayo Pangit po ang dating sa mga mamamayan. Ayun, ganun pala Kaya yung sinasabi nyong, dapat walang malis. Alam nyo, sir, sa batas, kung ikaw ay public figure, you have to prove malis. Dapat ikaw ang mag-prove. Kung private person ang nilibel, malice is presumed. Ngayon, kung ikaw ay public figure, na ang onus probandi ng existence of malice ay nasa sa inyo at mahirap pong patunayan niya kung ikaw ay public figure. Yung sinasabi niya, Okay. na dapat daw ang criticism ay tungkol sa pag-discharge sila ng public function nila. Napakalawak po ng definition niya. Pag kinikriticize namin si Luistro na mali-mali yung kanyang legal opinion, that pertains to the discharge of her functions as a lawmaker. Pag niloloko namin si Dan Fernandez na mali-mali ang batas at mali-mali ang English, kasama po yun sa pag-discharge niya ng functions niya sa House of Representatives as a lawmaker. Kasi lahat ng sinasabi niya are off record. Okay. Nandun yung recorded yun sa journals ng House of Representatives. Pwede kang humingi ng transcript noon. Mababasa mo yung mga maling English niya ron. So, kasama po yun. Napakalaki ng latitude ng batas for criticism of public officials. Kasi pag sinisikil mo ang mga mamamayan na pumuna,
Diyan lalaganap ang mga abuso. Walang nagkokontrol. Ayun. Mhm. The bar of public opinion is always the last resort kasi ang mamamayan, ang lahat tayo collectively, tayo ang may sovereign power, tayo ang may kapangyarihan pagdating ng eleksyon.